Maraming mga bagay na ligid na sa ating kaalaman. Sa video ito ay narito ang ilan na masasabi nating nakakatawang mga impormasyon na nakakatawa rin namang malaman. Alam mo ba na isa sa mga kinatatakutan ng mga manlalayag lalo na noong unang panahon ay kung sila ay mapapadpad sa bahagi ng karagatan na tinatawag na doldrums. Ang doldrums ay bahagi ng karagatan malapit sa equator kung saan dito ay kalmado ang dagat at napakahina ng ihip ng hangin. Ang mga sinaunang sailing vessels na napapadpad sa doldrums ay tila napapadpad sa lugar na animoy hindi na sila makakaalis o makakatakas pa sa peligro, na masasabing nasa helpless situation na sila kung saan ay inaabot sila sa lugar na ito ng hindi lang araw kung hindi mga ilang linggo nang hindi umuusad. Kaya naman maaari talaga silang malagay sa peligro dahil nga sa napakahirap na sitwasyong iyon. Dahil nga ang doldrums ay napakainit na lugar at talaga namang nakakairita sa pakiramdam. Dahil nga ang lugar na iyon ay kulang sa hangin at bukod doon syempre ay mauubusan na rin sila ng supply kung hindi sila makakausad pa. Pwede nilang ikamatay kung wala na silang makakain. Kaya nga sinasabing ang lahat daw ng napapadpad sa lugar na ito ay nawawalan ng pag-asa na makakaligtas pa sila ng buhay. At bukod dito ay alam nyo rin ba na dito sa doldrums ay kadalasang nagsisimula o nabubuo ang mga hurricanes at mga bagyo. Alam mo ba na sa karagatan sa ating daigdig ay merong isang bulto ng mga basura na kung tawagin ay Great Pacific Garbage Patch. Ang mga basurang ito ay nagpapalutang-lutang sa Pacific Ocean sa pagitan ng California at sa Hawaii. At ayon sa mga eksperto, ang mga basurang ito ay estimated na mga nasa 1.8 trillion na mga piraso ng mga kaplastikan at kung ano-ano pa na tinangay ng alon sa dagat na nanggaling sa iba't ibang dako na umabot na ng 600,000 square miles. At sa paglaon pa nga ng panahon ay lalo pa itong lumalaki ng lumalaki. Kaya naman isang Dutch inventor na nagngangalang Boyan Slat ay nag-isip ng paraan para malutas ang problemang ito sa basura. Siya ay gumawa ng isang sketch o drawing sa isang napkin lamang ng isang device o equipment na maaari o pwede ngang gamitin sa paglinis ng dagat. Sa panahon ngayon ay teenager pa lamang siya at makalipas ang 7 taon ay nangyaring na isakatuparan ang paglikha ng device na ito sa itong U-shape na boom na may habang 2,000 feet at ito ay merong net na hugis horseshoe kung saan ay dito matatrap ang mga lumulutang na basura. At nangyari na ang ginamit nga ito para kunin ang mga basura na nagkalat sa dagat nang sa ganon ay ma-recycle ang mga ito. Matapos ang pagiging matagumpay nitong si Boyan Slat ay dumagdag pa sa layunin niya na linisin na nga ang buong karagatan sa buong mundo at ang makarecover ng 50 toneladang basura kada araw. Kaya naman ang plano niya ay i-dispatch siya ang kanyang likhang equipment sa iba't ibang bahagi ng ating daigdig. Alam ba na itong si Queen Elizabeth II ay nakilala sa pagkakaroon ng mga alagang mga mamahaling aso, koleksyon ng mga mamahaling sombrero at mga handbags. Marami din siyang mga tirahan at ang mga tirahan niya ay mga magaganda. At syempre sa kanyang pagiging reyna ay talaga naman nakakaalwan siya sa buhay. Sinasabi ring pag-aari niya ang halos kalahati ng coastline ng buong United Kingdom. Sa kanya rin daw ang lahat ng mga bibe na matatagpuan sa Ilog Thames. At alam niyo rin ba na ayon sa sinaunang batas noong 1235 na hanggang sa ngayon ay sinusunod pa rin naman. Sinasabing pag-aari din daw ni Queen Elizabeth II ang lahat ng mga whales, mga sturgeon fish, mga dolphins at iba pang mga kahayupan sa katubigan ng Britanya. Ito ay 3 milya mula sa baybayin. At maging ganun din daw ang katubigan ng Scotland. Ang mga shellfish dito at iba pang mga lamang dagat ay pag-aari din daw ng reyna ng Britanya. Pero alam niyo ba na sa dami ng pag-aari nitong si Queen Elizabeth II ay meron ditong isang kakaiba. Ito ay ang pagkakaroon niya ng gold record sa larangan ng music. Ito ay binigay sa kanya ng official chart company
ang naka-assign sa mga recording sales sa United Kingdom. At karaniwang iginagawad ang ganitong parangal sa mga rockstar at sa mga best-selling na mga pop singers. So paano nangyaring itong si Queen Elizabeth II ay nabigyan ng ganitong klaseng pagkilala o parangal? Kung ina-expect mo na baka napakagaling na singer nitong si Queen Elizabeth II ay nagkakamali ka. Dahil ang gold record pa lang ito na kanyang tinanggap ay siya rin mismo ang nagpagawa para sa kanyang sarili. Dahil ito ay bahagi pala ng recording ng pagdiriwang ng Jubilee celebrations noong 2002. Alam mo ba na isa sa pinakapamosong exorcism na naganap sa kasaysayan ay ang exorcism nitong si Marty Brashear. Itong si Marty Brashear ay isang celebrity sa bansang Pransya noong 1590s. Sinasabing siya raw ay naposes ng isang demonyo at ang kakatuwa rito, ang pamilya niya ay dinala siya sa iba't ibang bayan para maipakita sa mga tao ang kalagayan ng kanilang anak na may sapi nga raw ito kung saan ay nawawala ang itim nito sa mata at nagkukulay dugo ang dila nito. Nalabas-pasok pa sa bibig na animoy isa siyang ahas at ang boses niya ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Dahilan para tumawag ng atensyon ang nangyayari dito kay Marty Brashear na umabot pa hanggang sa kaharian. Kaya naman ipinag-utos ni King Henry IV na isa ilalim na sa exorcism itong si Marty. Ipinatawag niya ang matataas na katungkulan sa simbahan at ang mga batikang pare para isagawa nga ang exorcism. Sinabuyan ng holy water habang binabasahan ng banal na kasulatan sa Latin. At dito ay nagwala itong si Marty. Pero ang hindi alam nitong si Marty, ang isinasagawang exorcism sa kanya ay isa palang fake. Ang tubig na ginamit ay ordinaryong tubig lamang at ang binibigkas na salitang Latin ay lumang tula lamang ni Virgil. Kaya naman dahil dito ay lumitaw ang ilang mga ideya na nagsisinungaling itong si Marty Brashear at marami ang nagalit sa kanya. Pero sa paglipas naman ng mga araw, ay nananatili ang kakaibang ikinikilos nitong si Marty at ang kakaiba nitong mga kakayahan na tila napoposes pa rin talaga ito ng kung anong demonyo sa kanyang katawan. Kaya naman dito ay may lumitaw na naman na dalawang teorya na maaaring siya raw ay napasasa ilalim sa kapangyarihan ng witchcraft o hindi kaya may problema siya sa kanyang pag-iisip. Kaya naman ang kaso nitong si Marty Brashear ay naging isa sa pinakamisteryosong kaso ng exorcism sa kasaysayan. Alam mo ba na back in the 19th century ay pinagbawal sa United Kingdom ang pag-aaral ng medisina para sa mga kababaihan. Pero isang babae ang hindi sumunod sa panukalang ito at nilabag niya ang sistema. Ang babaeng ito ay si Margaret Ann Berkeley na nag-aral ng medisina sa University of Edinburgh. Pero paano niya nagawang mag-aral na hindi siya pinipigilan? Para matupad niya at magawa ang kanyang pangarap, ay kinakailangan niyang magsalalaki ng kaanyuan. Nagdamit siya ng panlalaki at syempre, nagpanggap din siyang lalaki. At nagpalit siya ng pangalan bilang si James Barry. At matapos makagraduate, ay nakakuha siya ng trabaho sa army bilang surgeon at na-assign siya sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabing itong si Berkeley ay maasikaso sa kanyang mga pasyente. Pero may pagkabugnuti naman siya sa ibang tao, lalo na yung mga hindi niya gusto na nakapaligid sa kanya. At hanggang noong 1865, itong si Margaret Ann Berkeley ay binawian ng buhay. At doon na lamang sa pagkakataong iyon ay natuklasan ng mga tao na siya pala ay isang babae at nagpanggap lamang. Dahil dito ay nabigla at nadismaya ang mga otoridad na sila ay naisahan pala. Kaya naman minabuti nilang alisin at itago na lamang ang lahat ng impormasyon at mga record ng pagkakakilanlan nitong si Margaret. Hanggang noong 1950s naman, isang istorya naman ang nakadiskubre ng kwento at ng mga impormasyon patungkol dito kay Margaret Ann Berkeley. At dito ay muli niyang binuhay at ikinuwento sa maraming tao ang kanyang natuklasan. At dahil dito ay nakilala itong si Margaret Ann Berkeley sa makabagong panahon hanggang sa kasalukuyan. Alam mo ba na ang University of Oxford ay sinasabing mas matanda pa raw kaysa sa Aztec civilization? Ayon kasi sa mga tala,
ang University of Oxford ay umiiral na noong 1096. Samantalang ang pagtatag naman sa Tenochtitlan na siya namang sinasabing pasimula rin ng Aztec Civilization ay noon namang 1325 lamang. 200 taon makalipas nga ang pag-iral ng Oxford University. Sa totoo lamang ay ayon mismo sa Oxford website ay wala naman daw nakakaalam ng eksaktong date ng pagkakatatag ng Oxford University. Pero ang pagtuturo daw dito ay sinasabing nagpasimula nga noong 1096 at naging popular naman ang nasabing universidad nang itong si Henry II ay ipagbawal ang mga English students na mag-aral sa University of Paris noong 1167. Pero alam nyo ba na bukod sa nauna nga ang Oxford sa sibilisasyon ng Aztec, ay may mga pag-aaral din sa kasaysayan na sinasabing ang mga Aztec people daw ay nagmula sa pagiging nomads lamang na kung tawagin ay mga Chichimeca at pumahan lamang ang mga ito sa Valley of Mexico. At ang sinasabing migration na ito ay nagpasimula mga around 1250 hanggang sa tuluyan na nga nalang itatag ang Tenochtitlan. Samantala sinasabi ring ang Oxford ay ang oldest university. Ito ay sa English-speaking world lamang dahil sinasabing ang pinakamatandang universidad sa buong mundo talaga ay ang University of Al-Qarawiyyin sa Fez sa Morocco at ito ay sinasabing na itatag noong 859 AD. Alam mo ba na halos 1,300 na mga priceless na 4th century AD Roman coins ang natagpuan noong 2021 malapit sa Bamberndorf, Basel County sa Switzerland. Ito ay ng isang amateur archaeologist na si Daniel Ludin. Pagkakataon iyon na itong si Daniel Ludin ay nagsasagawa ng kanyang metal detector search sa isang kakahuyan kung saan naroon ang Weinstein Castle. Una ay ilang piraso lang ang nakita niyang mga coins. Pero nagulat siya na walang tigil ang pagtunog ng kanyang metal detector. Kaya naman sinimulan niyang magukay ng mas malalim pa. At doon ay nagulat siya na tumambad sa kanya ang napakarami pang mga Roman coins. At ang mga ito ay nakalagay sa isang malaking clay pot. Sinasabing ang mga coins na ito ay mula pa sa panahon o sa pamumuno ni Emperor Constantine mula 306 hanggang 337 AD. Tumbas ito na tinatawag na gold solidus na 2-month salary ng isang Roman legion soldier. Sa mga nakuhang coins na ito, ang sinasabing pinaka-latest ang edad ay nasa 332 to 335 AD. At sinasabi rin ang mga coins na ito ay isa raw religious o hindi kaya ay peace offering. Ito ay dahil stable naman daw ang ekonomiya ng Roma sa panahon na iyon na namumuno nga itong si Constantine. Kaya naman hindi kinakailangan ang magkaroon ng coins hoarding. At dahil nga sa napakahalaga ng finds na ito ay naging instant milyonaryo itong si Daniel Ludin. Alam mo ba na isang kakaibang bato na tinatawag na Homak-Heavy Balancing Rock ang may kakaibang kwento. Ang batong ito ay isang natural feature na matatagpuan sa kagubatan ng Rolati sa South Karelia sa Finland. Ang kakaiba kasi dito ay dahil ito ay isang malaking bato na nakapatong sa base niya rin na isa ring bato. At kung tititigan mo ang nakapatong na batong ito ay tila babagsak ito kahit anong oras. Pero ang nakapagtataka dito ay hindi ito nangyayari. Kahit pa raw subukang mag-apply ng puwersa ng isang tao para pabagsakin ang nasabing bato ay hindi raw ito bumabagsak. Ang salitang Homak-Heavy ay nangangahulugang strange rock. Ang batong nakapatong dito ay may sukat na 22.97 feet na talaga namang napakalaking bato para mabalanse ng ganun-ganun lamang. Ang ilan pa mga turista na sinisilayan ng kakaibang bato ay halos hindi ito malapitan. Ito ay dahil sa takot nila na baka sila ay mabagsakan o magulungan nito. Bagaman may mga ilang paniniwala ang mga mananaliksik na mga kakaiba dahil nakabatay lang ito sa Finnish folklore na ang formation daw ng Homak-Heavy stone na ito ay likha ng mga giants at mga trolls. Pero ilang mga eksperto ang nagsasabi at nakakasiguro daw sila na isa raw itong geological occurrence. Sa susunod ay panibagong lineup na naman ng mga kaalaman
ang ating ibabahagi para sa mga tulad niyong gustong matuto. Muli maraming salamat sa inyo mga paos at see you sa next episode. Bye-bye.